Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan naman natin itong pagbabatikos o pambabatikos daw po ni Marcoleta sa mga fact checkers sa di umano'y kapabayaan daw po nito sa pagte-takedown ng mga fake news. Aba, nanggaling pa po ito kay Marcoleta ha. Anyway, yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Tara, umpisahan na natin to mga tol. So yun nga mga tol, no? Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tignan po natin itong balita na ito. Sabi po dito sa Bilyonaryo News Channel, Marcoleta binatikos ang fact checkers sa umano'y kapabayaan sa pag-takedown ng fake news. Okay, sige nga. Panoorin po natin ano po yung sinasabi ni Marcoleta dito sa issue po na ito. Play natin yung balita. Target ipatawag ng Senado ang social media giant na Meta dahil sa paglaganap ng fake news sa internet. Bukod kasi sa fact-checking platforms, responsable rin daw ito sa mga online content. Narito ang agenda report ni Hannah T. Naparant sa fact-checking organizations si Senator Rodante Marcoleta dahil sa mga kumalat na peking impormasyon online tungkol sa kanya. Una, ang post na pinilit lang daw ng senador si Witness Orly Guteza magsalita tungkol sa pagkakadawit ni na dating Speaker Martin Romualdez at Zaldico sa pagtanggap ng kickbacks sa info projects. Pangalawa, ang circulating post na sinabi raw niyang walang kwenta ang Noche Buena. Ikatlo, ang larawang ito na nagpapakitang tila inaabutan daw siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng alak sa kabila ng pagiging INC member niya. At pang-apat, ang pag-kick out daw sa kanya sa Senado. Kumontak daw siya sa Verifiles para ma-takedown ng mga ito pero hindi raw siya pinansin. Kaya't ang team niya na ang nag-effort para ma-track ang may pasimuno ng posts. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-takedown lang ito. Tila hindi raw importante sa Verifiles ang nasabing posts. Pero giit ng organisasyon, trabaho lang nilang mag-classify ng posts bilang false, fake o misleading. Dapat daw, bawat isa sa publiko ay sinusuri ang lahat ng posts online bago ito i-share. Trabaho kasi yan, dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi ko na kailangan, Mr. Chair, hindi ko na kailangan i-fact check ito. Alam kong mali ito eh. So tama, sorry. Tinatanong ko po kayo eh. So tama po yung So ginawa kami niyo. pa po ang gumawa ng paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa Meta na i-take down ito. Ang nagte-take down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform, hindi po yung fact-checkers. Nang tanungin ni Senator Robin Padilla kung may political biases ba sila bilang fact-checking organization, bias daw sila sa katotohanan. Hindi pwedeng iasa sa fact-checkers ang laban sa disinformasyon, di ba? So dapat talaga bawat isa sa atin yung lahat-lahat natin gumawa ng ating para. Ipinapanukala ngayon sa Senado na pagbawalan ang multiple accounts ng isang individual. Iuugnay daw ito sa National ID System ng bansa para wala nang magdoble ng social media account. Ang dali mag-register. Gusto nyo ako magre-register kaagad ako dito eh. One day lapot-pot ang pangalan ko, tatangkapin eh. Gusto ni SP Soto i-apela ito sa service providers ng social media platforms. Sa susunod na pagdinig, target ipatawag ang Meta para linawin ang guidelines nito tungkol sa pag-takedown ng false information online. Para sa agenda, Hannah T. Alright mga tol, no? Nakita naman po natin kung ano yung naging discussion po dito sa usapin ng pagte-takedown ng mga fake news. Aba, pero 'di ba? Ano po ba ang dapat tignan po natin dito? Ito po ay sinasabi, itong mga
kilala, tinatawag po ng mga tao na hindi po ito kwentong barbero ha. Marami pong tao ang kinikilala si Robin Padilla at si Senador Marcoleta bilang mga DDS. Ayan po, baka sabihin fake news din po yan. Marami pong mga tao na yan po ang tawag sa kanila. Kilala sila sa pagiging ganyan. Pero bakit ko ba binanggit yon? Hindi ko sinabing sila ay yung mga DDS na gumagawa ng fake news. Pero tinatawag, kinikilala silang mga DDS na mga senador, no? Senate, sa Senate, basta yon, 'di ba? Tapos ngayon, etong DDS na sinasabi, marami pong mga DDS sa social media, no? Ito hindi mga senador ha. Mga DDS, mga normal na mamamayan pero mga DDS. Sila po yung nagpapakalat palagi ng mga fake news. Aba? Ito po sila Marcoleta, hindi naman po to fake news, no? Ano to sila eh? Mga tapat po yan sa mga mamamayang Pilipino. Diba po, sabi nga po si Marcoleta ay tapat sa kanyang sose. Tama po ba? Parang nakakatawa lang din po kasi meron pong problema kay Marcoleta at ngayon nga po tinitignan po yan, 'di ba? Issue sa kanya. Pero ngayon ako po nag-aalala po ako na hindi na po ito matugunan, no? O tumagal ang maging aksyon. Kasi parang namamatay po yung issue, no? Patay na ba yung issue sa COMELEC itong usapin ng sose ni Marcoleta? Hindi po ba't siya po hindi nagsabi ng totoo dyan? Ayan po. Ano po yan ha? Hindi po yan fake news ha? Totoo po yan. Nagsinungaling daw po si Marcoleta. Yan po yung sinasabi ng mga tao. Kasi bakit kanyo? Hindi po niya dineclare yung ano. Tama po. Hindi po ako nagkakamali ay yung donators niya. O ano man na suportang usaping pera sa pangkandidato niya, 'di ba? Sa eleksyon hindi po niya dineklara dahil ayaw daw po magpa-declare, ayaw magpakilala nitong kanyang mga tila kaibigan na sumusuporta po sa kanya through giving donations sa kanyang election, no? Para sa akin po, malaking issue po yun. Para ikaw pa ang manguna, isa sa manguna sa mga fake news, pagka-crackdown sa mga fake news, no? Ang hirap po niyan. Sinasabi nga po ng iba, parang nagiging balat sibuyas po itong mga tawag dito. Kinikilala ng iba na DDS senators, no? Nakatulad po ni Marcoleta. Anyway, to be fair, meron naman po talagang dapat na iayos po dyan sa social media. Kaya okay pa rin po yung inaano ni Marcoleta, ni Robin Padilla. Actually kasama po dyan si Tito Soto, diba, na pumupo na rin dyan. Hindi po ako nagkakamali ha. Tama po na punahin yan. Kasi para linisin talaga, mas maging solido yung pagte-take down ng mga fake news at pagiging mas pasinsin pa at hindi pagiging bias. Tong Vera Files, no? Ito po yata ay sila po yung isa sa mga fact checkers. If I'm not mistaken, yung panahon po ng COVID, 'di ba? Ang dami pong mga post na hindi pinapayagan sa Facebook, no? Basta kayo, alam niyo kung na-experience niyo 'yon. Ang hirap po mag-post basta-basta, lalo patungkol sa vaccine, sa COVID, talagang nililinis po 'yan. Hindi basta-basta hinayaan noon yan. Pero ang problema po, no, tila, para sa akin lang naman, bias yung take down ng ibang mga posts. Diba? Kasi kung yung mga nagrereklamo, mga side effects sa katawan ng COVID, mga COVID vaccines, mga namatay, etc. Marami po yung sinesensor at that time.
And I don't know kung ganun pa rin siya ngayon. At syempre possible na gawin nila anytime ang pagte-take down according sa kanilang, kung meron silang mga biases. So sila ay bias, 'di ba? Yan po ang isa sa problema diyan. Paano magiging hindi bias, maging fair, no? Hindi maging unfair. Pero kung sinasabi nga po nila na ang mga DDS nagpapakalat ng mga fake news, isa po sila sa malalatagan yan. Sila po ay tatamaan po riyan pag yan ay mas maging mahigpit. And para sa atin, 'di ba, na neutral lang mga tol. No, kung sinasabi nga ng iba, meron daw trolls, no? Meron daw trolls yung administration. Meron ba talaga? Hindi ko alam Pero kung sabihin na natin meron trolls or wala, ano man, 'di ba? Lahat yan lalapatan yan. Tatamaan po yan pag mas naghigpit na po yung Meta or yung Facebook or mga social media. Pagdating po sa fact checking at mga fake news, talaga marami po yan masasayaran dyan. And that's a good thing naman sa pinaglalaban nila po dyan, diba? To be fair. But diba, yung magiging problema, magiging questionable sila po ba ay tinatamaan personal? I believe oo, di ba? Lalo na kung mga kasinungalingan naman talaga, mali naman po yun. Huwag po ninyong gawan ng kasinungalingan si Marcoleta, kahit na yung sinasabi nga nilang public trust sa mga politiko na gaya ni Marcoleta ay nagkakaroon ng pagbagsak dahil sa katulad po sa issue sa SOSE, di ba? Hindi pa rin tama na gawan po siya ng kwento. No, marami kasing galit yan kay Marcoleta. Isa rin po siya sa inaanong ng mga tao na bilang pro-China kasi 'di ba may pahayag siya na walang WPS. So, isa lang po yun sa mga ganong problema. Anyway, bago po tayo magpaalam, anong masasabi mo dito na ito po ay pinangunahan nila Robin Padilla, ni Marcoleta, ang pagkakaroon po ng mas masinsin na pagka-crackdown o pagte-take down ng mga fake news? Comment down below, patuloy po natin pag-uusapan yan sa comment section. As much as possible, magre-reply po tayo dyan. Kaya comment ka lang dyan kahit ano pang komento mo. Basta be respectful na lang po dyan. And bago po tayo paalam talaga, please huwag kalimutan din pindutin yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.